Nag-aalala si Venus Casimir na baka tumanda ito na hindi man lang nagkakaanak at magkapamilya. Dahil 27 na ito, ngunit wala man lang nobyo. Maganda si Venus. Maayos din ang trabaho nito sa isang kumpanya. Nakakapagpadala ng maayos sa mga magulang na nasa probinsya. Ang tangi lamang nitong problema ay masyado siyang pihikan pagdating sa manliligaw. Kaunting problema lang kasi o galaw ng lalaki. Agad niya itong inaayawan. Hindi rin naman masisisi ang dalaga dahil nagtanda lang kasi ito sa mga naunang naging boyfriend na ilang beses din siyang nauto at naloko. Hindi naman sa ibinigay niya ang pagkaberhen, sadyang nagpauto lang siya sa pera o luho ng mga ito. Kaya nga hindi na ulit sinubukan ni Venus na makipagrelasyon. Ngunit tumatanda na siya at naisip na paano kung tumanda na lamang siya na walang anak. Naging desperada si Venus. Nalaman niya sa kaibigan nitong doktor na may isang mayaman daw na gustong magkaanak kaya naghahanap ng surrogate mother. Napaisip kaagad si Venus na kung pwedeng sa kanya na lamang iyon upang hindi na siya mag-aasawa at magkakaanak na lamang kaagad. Sa sobrang pangungulit niya sa kaibigan, wala itong nagawa kundi sundin siya. Hindi alam ni Venus kung sino ang lalaki. Hindi na nito inalam basta mabuntis lamang siya at magkaanak ng walang lalaki sa buhay. Ngunit paano kung ang similya palang kinuha ng dalaga ay mula sa isang bilyonaryo na kagaya ni Venus, ayaw ding magkaroon ng babae sa buhay kundi anak lamang? Paano niya pa ibibigay sa lalaki ang bata kung sobra na siyang napamahal dito? Pwede ba na magsama ang dalawa para lamang sa bata na pinagpipilitang anak nilang pareho? Rio, sweetie, let's go na. Mommy, can I have some ice cream please? Nasa plaza sila't mag-aalas 4 na rin ng hapon. Baka ubuhin ka, nak. Sumimangot ang mukha nito. Please, mommy, just one. Sabay pakita ng hintuturo nito. Ngumiti si Venus at sumang-ayon na lamang. Tsaka sila lumapit sa sorbetero na nakapwesto sa gilid ng kalsada sa ilalim ng puno ng akasya. What do you like? Excited na tumingin ang bata sa loob ng kahon. This one, gusto ko po to. Napapangiti na lamang si Venus. 3 taon na si Rio. Parang kailan lang, halos makipagsapakan pa siya kay Abby para lang makuha ang similya ng kaibigan. Noon, kinakabahan talaga siya sa magiging mukha ng anak niya. Pero ngayon sobrang saya niya. Lalo na at para itong anak ng mayaman. Bukod kasi sa gwapo, ay ang bibo rin nito. Nagpapasalamat talaga siya sa nagbigay ng similya. Siguro naman, hindi na nito naaalala ang lahat o baka inulit ang pagbibigay kay Abby dahil kinuha niya yung dapat ay gagamitin para sa tamang babaeng pagtuturukan. Natatawa na lang siya. Wala talagang nagawa si Abby sa kakulitan niya. Buti at nag-abroad, siguro napagod sa kaibigang kagaya niya. Masarap ba, anak? Hindi man lang ito natigil sa kakadila ng hawak na kun. Natutunaw kasi ang laman kaya wala na itong oras na sumagot sa kanya. Here, let me. Tumigil sila sa paglalakad. Kinuha niya yung bimpo sa likod ni Rio at ipinamuna sa kamay nitong nanlalagkit. Sabi na madudumihan niyang damit mo, anak. Ngumiti ang bata. Sorry, mommy. Ito ang dahilan kaya hindi na siya tumatanggap pa ng manliligaw. Ayos na may anak siya. Yun lang naman ang kailangan niya. Alam na rin naman ito ng mga magulang niya. Katunayan ay ilang beses din na nakita ng mga ito si Rio. Kada December kasi, umuwi sila ng Cagayan para doon mag-New Year. Nakagala sila ngayon dahil linggo at wala siyang trabaho. Kadalasan, sila lang ni Rio ang lumalabas dahil wala naman silang ibang isasama. Sila lang din dalawa ang namumuhay rito sa Manila. Pero ayos na yun, kaysa naman maghanap pa ng lalaki na sakit lang sa kanyang ulo. Sa Mabini Village ho, kuya. Nang makasakay ng tricycle, sinabi niya agad kung saan sila pupunta. Isinuksok ni Venus ang dino cup ni Rio at inisa-isang pinunasan ng mga kamay nito dahil nanlalagkit. Mommy, sabi po Ate Kari, kailangan ko na po ng daddy. Why is that po, mommy? Kumunot ang noo niya. Ano ba naman ang pinagsasasabi ng tagabantay ni Rio? Kung ano-ano na lang ang sinasabi, imbis na walang iisipin yung bata.
Huwag mong isiping si Ate Kari anak, ginujoke ka lang nun. Anya, mabutit hindi naman ito mapilit o makulit. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, binuhat niya si Rio pababa ng sasakyan matapos magbayad. Salamat ho kuya. Pahabol niya pa sa driver. Pag-alis ng tricycle, ibinaba niya muna ang bata at hinagilap ang susi ng bahay. Hindi na malaya ni Venus na may taong mula sa kabilang kalye na tumawid patungo sa kinaroroonan nila ni Rio. Akmang bubuksan niya na ang gate. Excuse me miss. Natigil siya at tumingin sa likuran. Kinuha niya agad si Rio na nakaupo sa kanyang paanan. Bakit? Sabay atras ng 2 beses. My name is Attorney Salazar. Gusto sana kayo makausap ng client ko. Kumunot ang noo niya. Ha? Sino naman? Namilog na lamang ang mga mata ni Venus nang mula sa kabilang bahagi ng kalsada, bumukas ang pinto ng magarang sasakyang nakaparada roon at iniluwa ang lalaking kamukhang kamukha ni Rio na anak niya. Kumabog na lang ng malakas ang puso niya dahil sa kaba. Anong sinasabi mo? Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Buhat ni Venus si Rio na nakatulog na. May sinasabi ang attorney raw sa kanya ngunit ayaw niyang maniwala. At dahil tulog ang bata, kailangan na niyang ipasok sa bahay. May pinag-aralan naman siya kaya nga kahit ayaw sana niyang papasukin, pinatuloy na lang din niya. Inihatid ni Venus si Rio sa silid nito. Inayos niya ang anak bago lumabas ng kwarto. Hindi na siya nagbihis. Tsaka na lamang mamaya. This is Mr. Kaiden Zamora. Hindi man lang umiti ang lalaki. Hindi rin naman niya kailangan yun dahil seryosong bagay ang punta ng mga ito. Base sa mga information ko, Miss Venus, ikaw ang kaibigan ni Doc Abby Asuncion. Tumango siya na siyang tinurukan ng... Wala, hindi ako. Kaya pwede ba tigilan niyo ko? Wala akong ibibigay sa inyo. Wala! Tatayo na sana siya ng sa unang pagkakataon, narinig niya ang boses ng lalaki. Kukunin ko siya, sa ayaw o sa gusto mo. Marahas siyang lumingon rito. At sa tingin mo ibibigay ko? Apelyido ko ang dala ni Rio, kaya hindi mo siya makukuha ng ganun-ganun na lamang kadali Mr. Zamora. Hindi siya pwedeng magpasindak, kailangan niyang lumaban dahil kung hindi, mawawala sa kanya si Rio ng ganun lamang kabilis. Hindi ito sumagot. Miss Venus, alam kong hindi madali, but you have to give the... Hindi ko ibibigay si Rio sa inyo. Takot ka ba? At kung ano-ano pang isipin ng umiiral sa kanya ngayon, nagkahalo-halo na dahil sa mga taong ito. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Hindi siya nakapaghanda, ni hindi siya na-inform na hahabulin siya dahil lamang sa similya. Pilit na itinaboy ni Venus ang mga taong yun sa bahay niya. Pero alam niya na hindi ganun kadali na magtaboy na lamang, lalo at may nais makuha ang mga ito. Paano na ngayon? Ang tahimik na gabi sana ni Venus ay hindi nangyari. Mag-uumaga na rin nang siya ay makatulog dahil sa pag-iisip niya. Mabuti na lang at hindi na bumangon si Rio ng madaling araw kaya nakatulog siya kahit paano. Lunes ngayon at kailangan sana niyang pumasok pero sobrang bigat ng pakiramdam niya. Dahil ito sa kakapusan sa tulog. Nagpasya siya na umabsent na lang muna sa trabaho at hindi na pinapunta si Kari sa bahay niya ngayon. Mag-aalas 8 nang bumangon si Venus at gising na rin pala si Rio ng mga oras na iyon. Ngunit ikinagulat niya nang wala sa silid nito ang bata. Bigla tuloy kumabog ang dibdib niya. Baka kung saan na iyon napunta at nakalabas na ng bahay. Mommy! Look! I have a toys! Ngunit nang makita niya na nasa sala lang pala ito, napawi ang takot sa kanyang puso. Ngunit laking pagtataka ng dalaga kung saan galing ang mga laruan dahil ang alam niya, walang ganoong laruan si Rio. Sweetie, saan galing yung mga toys mo? Itinuro nito ang pinto. Kay Daddy, Mommy. Napanganga si Venus sa sobrang gulat at agad lumabas upang tingnan kung sino ang daddy na tinutukoy ng anak niya. Anong ginagawa mo rito? Sa lakas ng boses niya, otomatikong napalingon ng lalaki. Naka-apron ito at nakaharap sa ihawan nasa gilid ng puno. Dito titira. Ayaw mong ibigay ang bata, right? So I'll stay. Para siyang nanuno sa punso
nang marinig iyon mula sa lalaki. Anong sinasabi ni Rio na daddy? Bakit ka nagdedesisyon na hindi nagtatanong sa akin? Hindi mo man lang ako hinintay at paano ka nakapasok dito? Gigil na gigil si Venus, ngunit kailangan niyang hinaan ng boses dahil baka marinig ni Rio. Nasa labas lang din kasi ang anak niya habang nasa upuan at dumidede. Naka-feeding bottle pa kasi ito. Baby pa ito para sa edad na 3. The gate is open and the door is opened by my son Rio. Tila nang iinis nitong usal. Ang kapal naman talaga ng muka. Hindi porkit ito ang nagbigay ng similya ay magiging feeling daddy na ito. Sa isipang yun parang nabubwisit talaga siya. Umalis ka na dito. Hindi namin kailangan ng kagaya mo. Habang sumasagot ay sa inihaw lamang na hotdog ang atensyon ng lalaki. Paborito iyon ni Rio. Siguro ang anak niya ang nag-utos rito. Ganon kasi ang batang ito. Basta nagugutom, mag-uutos na lang ng kung ano-ano. At mapapaluto ka talaga dahil hindi ka tatantanan hanggat hindi nito nakakain ang gusto nitong ipaluto. Si attorney ang may gusto nito. Tama rin naman siya. Hindi kailangang idaan ang lahat ng ito sa korte. Lalo na't baka mahirapan ng bata. Napakabata pa ni Rio para maranasan ito. At dahil ayaw mong ibigay ang anak ko, shut up! He is my son, not yours. Aniya rito ng maagap. Ngumisi lang ito at nagkibit balikat. Samantalang, kulang na lang sumabog siya sa galit dahil bukod sa trespassing, mayabang din ang lalaki. Pero kung ibibigay mo si Rio, I can go now. Yun kung ibibigay mo na si Rio sa akin. Kumuyom ang kamao niya. Ang sarap bangasan ng taong to. Pero in fairness, hindi niya pwedeng ikaila na gwapo ang lalaki. Si Kaiden nga daw ito, kamukhang kamukha ng anak niya. Maputi rin like Rio, matangos ang ilong at brown ang buhok. Kaya pala brown ang buhok ng baby niya dahil naman na ni Rio sa daddy. Here son, i-blow ni daddy first, okay? Hawak ang tinidor ay dahan-dahang hinipan ni Kaiden ng hotdog na kaluluto lamang. Natatakam na si Rio na nakamasid sa lalaki. Lumabas ang dila na parang gusto ng kagatin ng hotdog. Natawa ang lalaki. Napaiwas siya ng tingin nang magdaop ang kanilang mga mata ng saglit. Buisit, pagkakamalan pa yatang may kung ano siyang pagtingin sa taong to. So yummy, daddy. Thank you, daddy. Hindi alam ni Venus kung paano nito napaamo ang anak niya. Dahil ang alam niya, hindi ito basta-bastang nagtitiwala. Kahit kay Carrie sa tagapagbantay nito noon, nahirapan pa dahil ayaw talaga nito sa iba. Pero kay Kaiden, paano nangyari na close agad sila ng 3 years old son niyang ito? Nagpapabuhat pa habang sinusubuan si Kaiden. Diyos ko naman, kinakabahan na yata siya ngayon pa lang. Pasensya na po sir, bukas po papasok na ako sa trabaho. Nagka-emergency lang talaga dito sa bahay. Siguraduhin mo, Venus. Napabuntong hininga si Venus matapos maibaba ang tawag. Tumawag ang manager niya at sinisigawan siya. Paano na kaya ito bukas? Paano siya makakapasok kung nandito ang tukmol na si Kaiden? Sino yun? Kahit hindi niya tingnan, alam niya iyong si Kaiden. Hindi siya sumagot. Maglalabas siya ngayong araw para mabawasan ang labahin. Mommy? Naway mo si daddy po. Nagkatinginan sila. Pilit siyang umiti. So tired si daddy. Galing siya sa far away, right? Kaya wala siya here lagi. Kaya dapat here na si daddy. We need to love him better. Para yatang alam niya ang naging paliwanag ni Kaiden. Please don't away daddy for me. Baka alis si daddy here. Hindi natin siya masama ulit sa house, mommy. Ngumisi si Kaiden. Mamaya talaga ang ganti niya. I'm not away your daddy, sweetie. Nagkatinginan ng dalawa. Sige nga, can you kiss daddy po? Tsaka itong umiti ng pagkatamis-tamis. Wait, what? Don't call me. I'll call you later. Sumilip si Venus sa may pintuan at narinig niya ang huling salita nito sa kausap. Nang akmang babalik si Kaiden sa loob, mabilis niyang binawi ang ulot tatakbo na sana patungo sa kusina. Ang sakit! Napapangiwing reklamo ng dalaga nang mauntog ang bukong ng kaliwang paa sa lagayan ng raincoat sa gilid ng pinto. Hindi niya iyon napansin. Pinilit ni Venus na humakbang pa rin ng maayos
Kahit parang nabasag ata ang buto niya sa bukong-bukong dahil sa kakamadaling hindi makita ni Kaiden. Mag-aalas 11 na ng tanghali. Nagsaing na siya. Chop suey at liempo ang iluluto niya para sa ulam. Bahala na ang astang mayaman kung kakain o hindi. Wala siyang oras para itanong kung ano ang gusto nitong kainin o kung kumakain ba ng ordinaryong mga pagkain. Hindi niya naman ito kaano-ano kaya bakit? Isa pa, umuwi lang naman yun dito. Abay malay niya kung masamang tao pala yun. Mabuti na lang talaga at napakiusapan niya si Rio kanina na wag na yung kiss. Peste talaga. Wala sana siyang problema ngayon kung hindi lang dahil sa taong naghanap sa similya nito. Gusto niya sanang itanong kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang siya nito hinanap. Pero baka kung ano pang maisip nito kaya hindi na. Habang nakasalang ang mga niluluto niya, nagsalang din siya ng labahin sa washing para sabay-sabay na at matapos agad ang mga gawain. Habang abala siya, naisip na niya kung paano na kaya kapag pumasok siya bukas. Hindi niya pwedeng iwanan si Rio sa tatay nito at baka dalhin nito ang bata at itakas. Wala siyang tiwala sa taong yun at kahit kailan hindi siya magtitiwala doon. Tulog si Rio kaya nakakagalaw siya ng walang umaaligid na makulit. Pero alam niyang gigising na yun maya-maya. Habang nasa washing, mayat maya kung daluhan niya ang nilulutong ulam sa kalan. Hindi nagpahalata si Venus nang nakita niyang pumasok ng kusina at lumapit sa kalan si Kaiden. Inabala niya ang sarili sa pag-ahon ng mga damit sa nawashing. Binuksan nito ang kawali tsaka kinuha ang sandok. "Smells good." Anito, pasimple niyang sinilip ang binata. "Anong luto to?" Sabi na't hindi nito alam ang mga ganong kasimpleng pagkain. Halata naman dahil yayamanin ang mga kamay nito at tindig nito. Pagkain ng mahirap, bakit? Hindi siya nito nilingon. Nakatuon ang tingin nito sa mismong nakasalang. Kumuha ito ng kutsara at nagsandok doon. Luto na yun. Nilagay lang niya ang huling gulay at pinakuluan ng slide. "Wow, ang sarap. Pwede ka nang mag-asawa." Kitang-kita ni Venus ang nangingislap na mga mata nito. Inuto pa siya ng mukong. "Anong tawag dito?" Muli nitong tanong. "Patayin mo na ang apoy, baka ma-overcook yan." "What? Apoy? This one? Or this one?" Turo sa dalawang kalan na nakasindi. "Yang apoy sa chop suey." "Where? This one ba?" Turo nito sa liempo. "Yang isa, yung gulay." "Oh, this is chop suey. Nice name at masarap." Hindi niya alam kung sinasadya nito ang pagiging ignorante sa mga ganito o talagang hindi nito alam ang mga bagay-bagay. "Naglalaba ka, right?" Lumapit ito sa kanya. "Hindi, nagwawalis ako. Winawalis ko ang mga washing." Sa inis niya ay napalakas bigla ang tinig ni Venus na akala niya ay maiinis ito pero malakas na tawa ang sagot nito. "Nakakatawa ba?" Tumaas ang kanyang kilay. "Sorry, I can't help it." Hindi na lang niya pinansin dahil maiinis lang siya rito. "Venus, I have a question to ask." Nakatayo lang ito sa harapan niya. Hindi siya sumagot. "Anong trabaho mo? I mean, paano mo binuhay ang anak ko?" Nag-igting ang bagang niya. "Anak mo? Anak ko, hindi mo." "My sperm, my son." "Hoy, ako ang umire, hindi ikaw. Itinuro ko lang yung litid mo sa akin, kaya ako ang mas may karapatan." "He's still my son." Turo niya sa sarili. "Anak ko at anak ko lang, walang iyo." "Listen, this is hard to the both of us but we need to settle this in a nice way." "Ano ngayon ang gusto mo?" Matapang niyang usal. "Let's live in." "Ano?" Mag-aalas 2 na yata ng madaling araw na katulog si Venus. Paano'y okupado ang isip niya sa sinabi ni Kaiden kanina. Ano raw yun? Mag-live-in sila? Abat napakatapang ng apog para magyaya ng ganun. Akala siguro nito, madali lang ang sinasabi nitong live-in. Hindi na nahiya, parang hindi nag-iisip. Pero kahit ganun, may punto din naman ang mga naging paliwanag ni Kaiden. Pero kahit na, hindi siya titira sa iisang bubong kasama ito. Kung gusto nitong makita si Rio, di pumunta ito sa bahay niya. Hindi yung magyayaya ng kung ano-ano na hindi na nahiya. Kinabukasan, sunod-sunod ang naging paghihikab ni Venus.
Paano't madaling araw na ngang nakatulog tapos alas 5 pa ang gising. Wala si Kaiden dahil umalis na ito kagabi. Ipinagdasal na nga niya na sana'y nauntog at nakalimot sa mga nangyayari para hindi na bumalik sa bahay niya. Habang palabas ng kwarto, muli na naman siyang naghikab. Pero biglang naputol nang madatnan sa kusina si Kaiden. Kinusot-kusot niya ang mga mata dahil baka sakaling namamalikmata lamang. Ngunit hindi at naroon talaga ito, nakaupong nakatalikod sa pasukan ng kusina habang nagkakape. At ano naman ang ginagawa mo pa rito sa bahay ko, ha? Paano ka nakapasok? Inis na Anya. Hindi ito lumingon, humigop lang ng kape. May wet bread sa mesa at palaman na Nutella. Hoy! Singhal niya tsaka siya lumapit sa harapan nito. Can you please lower your voice? Tulog pa si Rio. Nang marinig iyon, natigilan siya agad. Oo nga pala, may batang natutulog. Bakit ka nandito ulit? Binaba nito ang hawak na tasa. I told you, magli-live-in na nga tayo. Sira ulo ka ba? Live-in? Alam mo bang ibig sabihin nun at para ano naman? Tuloy-tuloy na Anya. I explained it already. Hindi ka naman siguro sirang plaka para ipaulit-ulit pa sa akin ang mga nasabi ko na. Look, Kaiden, hindi madali ang mga pinagsasasabi mo, okay? Isa pa, si Rio lang ang concern natin pareho, kaya bakit kailangan pa? You can do whatever you want, kahit magkasama tayo. Huwag lang ipaalam sa bata. Ginagawa ko lang to para sa anak ko, Vinis. My son, not your son. Hindi na nito itinama ang sinabi na ikinagalak niya naman. Look, gusto kong ilipat si Rio ng mas magandang tirahan, kaya ako bumalik. I want the best for him. Kung gusto mong sumama, nasa sayo na yun. Hindi kita pipilitin. Paano kung hindi ako pumayag? Then, read this. Sabay abot ng isang kapirasong papel. Dahil karapatan ko bilang ama ni Rio na ibigay ang lahat ng nararapat para sa bata. At kung may problema ka sa mga nababasa mo sa papel na yan, you are free para magsampa ng kaso sa kung ano ang nais mong mangyari. But for now, let me handle everything para sa bata, para sa ikabubuti niya. Naroon lahat ng legal action para sa isang biological father. Walang mali roon. Lahat ay naaayon sa batas. Pero paano naman siya? Walang ibang nagawa si Vinis, kundi mag-alsabalutan na rin para sumama. Hindi niya ibibigay si Rio kay Kaiden at sasama siya kahit saan man dalhin ng lalaki ang anak niya. Malaki ang karapatan niya sa bata dahil apelyido niya ang daladala nito. Nasaan ka na, Vinis? Late ka na. Anong oras na? Sinasabi ko sa iyo wala ka ng trabaho bukas. Mariing napapikit si Vinis nang mula sa kabilang linya, sinigawan siya ng manager na si Sir Danny. Mainit na naman yata ang ulo. Sir, sandali lang, may importante po akong... Wala akong pakailam sa importante mong gagawin. Bukas na bukas din tatanggalin na kita. Napapitlag siya sa tinis ng boses nito. Agad na binaba ng dalaga ang cellphone nang makitang palapit si Kaiden. Why? What kind of expression is that? Namumula na kasi siya sa sobrang inis sa matandang manager. Si Sir Danny, ipatatanggal na ako sa trabaho bukas. Kasalanan mo to eh. Kung sana hindi ka dumating di sana maayos pa rin ang trabaho at buhay namin ni Rio. Inis na inis niyang usal dito. Kumunot ang noon nito. Danny? Nangiinsulto ba ito o bingilang? Oo, sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Ewan, di bali na nga. Tumalikod si Vinis upang mag-impake ng mga gamit. Ngayon na kasi ang lipat bahay nila ni Rio. Maya-maya ay kinuha ni Kaiden ang cellphone sa loob ng sasakyan at may tinawagan. Sir Kaiden, magandang umaga po sir. Try to fire out Vinis Casimir at ikaw ang sisipain ko dyan sa kumpanya. Naiintindihan mo? Baritonong anito sa kausap sa kabilang linya. Opo sir, opo, hindi ko po gagawin sir. Good. Now tawagan mo siya at mag-sorry ka sa kanya. Singhal pa nito sa kausap. Hindi makapaniwala si Vinis sa nakikitang malaking bahay sa harapan niya. Ang laki at ang gara. Sa gate pa lang, siguradong malaking pera na ang iginugol para ma-achieve ang ganoong kagandang pader at gate. Pagpasok ng compound, mas namangha siya dahil sa nakikita. Hindi nakapagsalita si Vinis.
Umikli ata ang dila ng dalaga dahil sa gulat. "Sir, magandang tanghali ho." Nahimasmasan lamang si Venus nang may lumabas na kasambahay mula sa kakabukas na malaking pintuan. Pinasadahan nito si Rio na hawak ng binata sa kamay. "Siya na po ba iyon? Napakapugi naman ng batang ire." Kitang-kita ni Venus ang kasiyahan sa mata ng may edad na matanda. Mas nangibabaw ang puting buhok nito kaysa sa itim. Hula niya ay sobra na ito sa 60. Tumingin ito sa kanya. "Magandang araw po." Pilit niyang usal. Lumapit ang maedad na babae tsaka siya nito niyakap. Nagulat ang dalaga sa naging kilos ng matanda. "Ay sa wakas, may makakasama na si Sir dito. Salamat iha." Pinasadahan niya si Kaiden, pero nauna na itong humakbang buhat si Rio. Inaantok na kasi ang anak niya. Ipinatong na nito ang ulo sa balikat ng ama nito. "Halika, pasok ka iha." Inakay siya nito. Hila ang maleta, sumunod siya sa matanda. Napakalaking bahay nun, pero ramdam niya ang lungkot ng paligid. Siguro walang ibang nakatira rito bukod kay Kaiden at kay Manang Gemma. "Manang, wala po bang pamilya si Kaiden?" Nag-aalangan pa niyang tanong nang samahan siya nito sa kanyang magiging silid. Tumigil ang babae sa pag-aayos ng kobre kama at humarap ito sa kanya. Nag-iisa na lang si Sir Kaiden. Bata pa lang yan, naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Si Ma'am Flory, nasa ibang bansa na ngayon kasama ang bagong pamilya. Ang daddy naman ni Sir, nasa Davao at may pamilya na rin. Tila pinunit bigla ang puso ni Venus. Ramdam niya sa mga kwento ng matanda ang lungkot. Kaya ayang si Sir, nabuhay na lang ng mag-isa. 16 years old nang maghiwalay ang mga magulang ni Sir. Dinadalaw-dalaw lang siya ng mga ito kung may okasyon. Nabuhay si Sir na ako lang ang kasama at si Tita Fighty niya. Pero last year, pumanaw din ang nag-iisang tiya na nagmahal sa kanya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Pagpasensyahan mo na si Sir kung minsan mainit ang ulo. Sigurado ko na pinilit ka niya na umuwi dito. Tumango siya sa matanda. Pumasok agad sa isip ni Venus ang mga nangyayari. Kaya siguro pinipilit siya ni Kaiden na mag-live-in upang may makasama ito. Ayaw din itong ipaalam sa bata ang totoo dahil alam ni Kaiden ang hirap ng walang buong pamilya. May pinanghuhugutan pala ito nang hindi niya nalalaman. Para tuloy siyang nakonsensya sa mga pinagsasasabi niya rito kahapon at kanina. "Mauuna na ako iha, maghahanda pa ako ng tanghalian ninyo." Tumango siya matapos magpaalam ang babae. Kaya ayaw nitong ipaalam kay Rio ang totoong estado nila ng binata. Dahil sa nakaraan nito na ayaw siguro nitong maranasan ni Rio. Nagpalit lamang si Venus ng damit bago lumabas ng silid. Ngunit habang palabas, tumawag ang manager niya. Kinabahan siya bigla dahil baka sigawan na naman siya nito. "Sir, Miss Venus, pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Pwede kang pumasok kahit anong oras na gustuhin mo. At yung sinabi kong tatanggalin, huwag kang mag-alala, binibiro lang kita. Huwag kang magmadaling pumasok, makapaghihintay naman ang trabaho. Sabi mo nga at emergency kaya naiintindihan ko. Pwede kang mag-file ng leave para maayos mo ang dapat mong ayusin. Pipirmahan ko na lang kung kailan mo gusto." Biglang pinatay ni Venus ang cellphone. Namimilog ang mga mata na muling tinignan ang screen. Ang manager naman talaga niya ang tumawag. Pero bakit hindi yata ayon ng boses at ugali nito ngayon kumpara sa mga ibang araw? Kinabahan siya. Baka sinapian si Sir Danny. Tatawag pa sana ulit siya nang makitang lumabas mula sa isang silid si Kaiden. Kaya hindi niya na itinuloy. "Why, hindi naman siguro kumulto." Iniling-iling niya ang ulo. "Wala naman, nauutal na aniya rito." "Wala pero para kang sinapian." Paglapat ng pinto, humakbang ito at sumunod siya sa likuran. "Kasi si Sir Danny parang nagka-amnesia." Tumigil ito sa paghakbang at humarap sa kanya. "What do you mean?" "Bumait kasi." Natawa si Kaiden, hindi na lang niya ito pinansin. "Ililipat ka na niyan bukas bilang head ng department." "Ha?" Mabilis niya itong sinundan nang marinig ang sinabi nito. Pinaulit pa niya pero hindi na ito nagsalita pa. Sana nga,
Wish niya kasi talagang maging head. Nandito si Kaiden. Saktong kabababa lang nila ng hagdan nang mula sa main door may babaeng sexy na pumasok. Ang ganda at ang kinis. Ang taas din ito. Blonde ang buhok at walang kapeklat-peklat. Si Sir, nasa... Tumigil si Manang sa pagsasalita nang makita sila sa hagdan. Oh, nandito pala siya. Natigilan si Venus nang lumapit ang babae nang makita nito ang binata. Nakipagbeso pa ito sa lalaki. I miss you, Kaiden. Pinuntahan na kita. Hindi ko na kasi tumatawag lately. Nagtatampo na ako. Pinasadahan siya ng babae. Sino siya? Ako? Ako si... Pero natigil at dinugtungan ng binata. She's the mother of my son, Venus. Ramdam niya ang pag-iba ng aura ng babae. Ang saya ay napalis at tila napilitan na lang ng umiti. Oh, I see. By the way, Kai, gusto kitang makausap sa ibang bagay. Can we talk in private? Lumingkis ito sa braso ni Kaiden. Sige lang, usap lang kayo. Punta lang ako ng kusina. Humabol siya kay Manang nang tumalikod ang matanda. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Oh, I see. Pa-English pa. Taga-Pilipinas lang naman. Ang daming arte. Sus, kayang-kaya ko ding magsuot niyan. Tignan mo, mas sexy pa ako sa'yo. Iha, sino ang kausap mo dyan? Natigil ang pabulong-bulong ng dalaga nang tumunghay si Manang mula sa kusina. Ha? Wala ho, Manang, yung pader ho. Madumi ka ako, kailangan pong punasan. Aniya na lamang para itago ang inis niya. At dahil ang manager ni Venus ang nagsabing pwede siyang mag-leave, kaya talagang nag-leave siya. Na ngayon lang din nangyari dahil simula nang magtrabaho siya sa kumpanyang yun, hindi pa siya nakapag-leave ni isang beses. Himala talaga ang nangyari dahil bigla itong bumait. Sana ay tuloy-tuloy na para wala na siyang problema. Yung gurang lang naman niyang manager ang problema sa trabaho at ilang mga pabida roon. Maliban doon ay wala na rin naman. Kailangan kasi ni Venus na maayos mo na si Rio bago siya bumalik sa trabaho. Isa pa, baby pa ang anak niya para ipagkatiwala sa kung sinong kasambahay. Si Kari kasi na dating yaya ni Rio, mag-aaral na sa kolehiyo kaya hindi na ito pwede. Hindi pwede! Aniya kay Kaiden ng umagang yun. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa agency na kukuhanan ng yaya. Mahirap magtiwala ngayon, Kaiden. At bata pa ang anak ko. Baka saktan o maltratuhin ng magiging yaya niya. Nag-aalalang Anya. Look at her face. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Turo sa larawan na nasa profile ng mag-a-apply. Ibinaba ni Kaiden ang envelope. We have no choice. Tumigil ka sa trabaho mo at ikaw ang mag-alaga kay Rio. Seryoso nitong usal. What? Paano naman ang... Kanina ko pa sinasabi sa iyo na hindi rin ako sang-ayon sa yaya na yan. But you insist na kailangan na may mag-aalaga kay Rio. Tapos pinakitaan ka ng mga yaya, ayaw mo na. So kung ganun, ikaw ang mag-alaga sa bata para sigurado tayong hindi siya mapapahamak. Kung siya ang mag-aalaga, paano naman ang mga pangangailangan niya? Oo nga, at si Kaiden na ang magbibigay ng kailangan ni Rio. Pero siya, paano siya? Kung wala siyang trabaho, wala din siyang pera. Tsaka hindi sila mag-asawa ni Kaiden para bigyan siya nito ng pera. Kung inaalala mo ang pera, I'll give you money. Ako nang magpapasahod sa'yo. Kung magkano ang sahod mo sa company, dodoblihin ko. Masiguro ko lang na maayos at nasa mabuti si Rio. Hindi na nakapagsalita si Venus sa mga binitiwan ni Kaiden. Magrereklamo pa sana siya pero hindi na natuloy dahil nasagot nito agad ang kanyang mga iniisip. At sa sinabi ko sa'yo last time, you are free. Kahit anong gawin mo. But always remember one thing. Wag na wag malalaman ni Rio na hindi talaga tayo mag-asawa. Alam niya naman yun at hindi naman siya tanga. Tsaka wala siyang boyfriend. Wala nga siyang karelasyon sa mahabang panahon dahil si Rio ang naging priority niya. Isa pa'y wala siyang balak maghanap ng lalaki na siyang mananakit sa kanya sa huli. Kaya nga mas pinili niyang magkaanak ng walang lalaki kaysa ang maghanap ng magbibigay sa kanya ng pamilya. At dahil sa usapan nila ni Kaiden, naging malinaw ang lahat. Nag-resign siya sa kumpanya at siya na ang mag-aalaga sa anak niya habang nakatira sila sa bahay ni Kaiden. Naging maayos ang daloy ng lahat, lalo na at wala namang aalalahanin kay Rio dahil mabait ito. Si Kaiden ay naging abala na rin sa trabaho.
Hindi niya alam kung ano ang negosyo ng binata o kung may kumpanya ba itong pinapatakbo. Pero sa nakikita niya at pagiging busy nito ay halatang meron nga. Hindi naman nakakalimutan ni Kaiden ang responsibilidad bilang ama. Tuwing wala itong trabaho at hindi busy, nakikipaglaro at ipinapasyal nito ang anak sa kung saan-saan. At ngayong Sabado nga, nagiya si Kaiden na mag-out of town sila para makalabas naman daw ng Manila si Rio once in a while. Gusto ni Kaiden na sa Hong Kong pero umayaw siya dahil malaki yung gastos. At para hindi na masyadong lumayo, sa Batangas na lang sila pupunta ngayong weekend. Si Kaiden ang nag-ayos ng lahat, pati ang hotel nila at kung ano-ano pa. Sunday afternoon sila babalik ng Manila kaya kailangan talaga ng hotel. At dahil unang biyahe nila iyon na isang buong pamilya, napakasaya ni Rio. "Welcome to Casa del Carmen, Ma'am Sir." Isang pagbati mula sa staff ng resort. Ang ganda ng lugar na yun. Buong isang villa ang tutuluyan nila kung saan nasa isang burol makikita. Sa ibaba nun, makikita ang ganda ng paligid. Tanaw din ang maasul na dagat sa malayo. "Mahal dito, no?" Bulong niya nang tumalikod ang staff na naghatid sa kanila. "Don't mind it." "Magkano?" Bulong niya ulit. Pero hindi na sumagot si Kaiden. Suot nito ang isang floral polo na bumagay talaga sa maputi nitong balat. Si Rio ay nakatulog at kalalapag lang ni Kaiden sa kama. Alam niyang mahal dahil ang ganda-ganda ng bahay na iyon. "Ang ganda dito. Siguradong mahal to, Kai." "It's okay. Ang mahalaga ay maganda." "Baka mahal ang gastos mo." Nag-aalala siya sa pera. Siyempre hindi naman pinupulot ang pera. Pinaghihirapan. "Magbihis ka na. May kakausapin lang ako sa reception." Paglabas nito, pumasok naman siya sa CR. May binili si Kaiden ng mga damit para sa kanya. Yun daw ang isuot niya. At in fairness, ang gaganda at presko ng mga dress na yun. Floral ang karamihan na manipis na tela. Isang pares na bikini top ang isinuot niya, tsaka isinuot ang dress na hanggang sakong. Pero ang magkabilang gilid nun ay may hati, kaya sa tuwing iihip ang hangin, malayang inililipad-lipad. "Aba, ang sexy, hanip. Sabi ko na mas sexy ako dun sa Dayan. O ano ka ngayon, Dayan?" Umikot-ikot siya sa human-size mirror at nag-pose pa. Nang biglang may tumikhim, napalingon siya. Animoy nalulusaw ng unti-unti ang katawan ni Venice nang makitang nakatayo sa may sliding door si Kaiden at tutok na tutok sa kanya. Kanina ka pa?" Bigla siyang nasamid sa sariling laway. "A while ago." "Nakita mo?" Nahihiya niyang usal. Ngumisi ito kaya nahiya talaga siya. Hanggang sa mga sandaling ito, ramdam pa rin ni Venice ang kahihiyang pinaggagawa niya. Nakatunghay lang siya sa mag-ama sa unahan na naglalakad. Kung minsan, naghahabulan pa sa buhangin. Kabababa lang nila. Kanina pa dapat pero tulog si Rio at nanananghalian pa sila. Napakaganda ng lugar. Hindi lang pala sa Boracay ang may puting buhangin. Dito sa isla na pinuntahan nila, puti rin at pino ang buhangin. Umihip ang hangin. Sumabay ang mahaba niyang buhok sa pag-ihip. Napapikit si Venice. Ang sarap ng malamig at sariwang hangin. Sa Manila kasi ay halos usok na ang maaamoy. Ngayon lang ulit siya nakalanghap ng simoy ng preskong hangin. "Ang pogi, di ba? Lapitan kaya natin." "Sige, pero ikaw na ang manghingi ng number niya." Inilibot niya ang tanaw nang marinig ang halinghingan ng mga babae mula sa di kalayuan. May dalawang babaeng nagtutulakan at kay Kaiden ang tingin ng mga ito. Kumunot ang noo niya. Hindi ba nakikita ng mga haliparot na ito na may bata na kasama? Hindi siya umimik, hinayaan lamang na makalapit ang mga ito. Nakabikini at tanging manipis at kapiranggot na tela lang ang nakatapi sa ibaba ng mga ito. "Hi," wika ng babae. Umayos ng tayo si Kaiden at binuhat nito si Rio. "Can I have your number? Gusto lang naming makipagkaibigan." Malanding ani pa ng isa. Wala na talagang delikadesa ang mga babaeng to. "Hey, back off. May mommy na ako at may wife na si Daddy. Daddy don't need a friend like you." Napaawang ang labi niya nang marinig ang matinis na tinig ni Rio. "Rio," mahinang ani ng ama nito. "Sorry ladies, pero may asawa na ako." "Did you hear that? May asawa na po si Daddy."
Sigaw ng bata. Agad niyang nilapitan ng mga ito tsaka sinaway ang nagagalit na si Rio. Kinuha niya ang bata. Nang makita siya ng dalawa, hindi na nagsalita ang mga ito at tumalikod na lamang. Halata rin kasing napahiya kay Rio ang dalawa. Hindi niya alam pero tila nagkaroon siya ng kakampi sa katauhan ng kanyang anak. Para tuloy gustong magdiwang ng puso niya sa tuwa dahil sa nangyayari ngayon. Pero mali na sumabat o magsalita ng ganun kaya talagang pinagsabihan niya. Sorry mommy, it won't happen again. Bumaba ito sa pagkakabuhat niya tsaka bumalik sa buhanginan habang siya at si Kaiden naiwan na napatulala na lamang. Para kasing matanda na ang kausap nila. Gayong mag-aapat na taon pa lang ito next month. Are you sure? 3 taon pa lang yan? Natawa na lamang si Venice habang umiiling-iling. Hindi niya masisisi si Kaiden dahil magaling magsalita si Rio kahit napakabata pa nito. Kinagabihan, naunang bumalik sa villa ang mag-ama habang siya ay naiwan sa dagat para maglakad-lakad. Ang ganda ng paglubog ng araw. Ilang ulit din siyang nag-selfie bago tuluyang lumubog ang araw. Yun lang naman kasi ang hinintay niya bago siya bumalik sa villa na inuukupan nilang pamilya. Pero habang nasa daan patungo sa pupuntahan, nakasalubong niya naman ang babaeng kinaiinisan niya, si Diane. Paano kaya napunta rito ang babaeng to? Ikaw? Why are you here? Kunot noon itong tanong. Bakasyon lang. Malamig niyang tugon dito. For sure, Kaiden is here, right? Asan siya? Nasa villa sa anak namin. Ikaw, bakit ka nandito? Alam mo, hindi na ako magpapaka-plastic sa'yo, Venice, ha? Alam naman nating lahat na may anak lang kayo dahil sa kagagawan mo. At oras na nakuha ni Kaiden ang loob ng bata. You know what next, right? Kumuyom ang kamao niya. Ano ba ang gusto nitong palabasin? Si Kaiden ang tipo ng tao na ayaw mag-asawa. Hindi kasi siya naniniwala sa kasal. Pero siguro kung sinagot ko siya ng oo when he proposed to me years ago, baka nabigyan ko siya ng anak at hindi siya naghahabol sa inyo ng bata. May parte ng pagkatao niya na tila nadurog, ngunit kahit ganun, hindi niya iyon ipinakita. Anong gusto mong sabihin kung ganun? Simple lang, wag mo nang pangarapin si Kaiden dahil nangako na siya sa akin na when the time comes at naayos na niyang tungkol sa bata, he will propose to me again. Parang sumakit bigla ang kanyang ulo. Ayaw daw mag-asawa at hindi naniniwala sa kasal pero magpapakasal. Tanga ba itong kausap niya? Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba ha? Sorry masyado ka kasing pahalata na ob-ob ka. Tumaas ang isa nitong kilay. What? Baliktarin mo nang malaman mo. Tsaka wag kang mag-alala, Dayan. Tatandaan ko yung sinabi mo. Don't worry, hindi ko type yung Kaiden na sinasabi mo. Anya, narinig pa na nagsalita ito pero hindi na niya pinansin. Mabuti at sinabi agad ni Dayan na ganun para makadistansya siya hanggat kaya. Isa pa hindi siya maghahabol. Sino ba ang Kaiden na yan? At hindi rin ito makukuha ang anak niya. Imbis na bumalik sa villa, hindi ginawa ni Venice. Nag-order siya ng alak at habang naglalakad sa dalampasigan, mayat maya kung laklakin niya iyon. Nangangalahati na nang maupo siya sa putol na puno roon na ang tanaw ay sa malawak na dagat. Anong akala mo ha? Magkakagusto ko sa'yo? Aba, mangarap ka. Nangangarap ka siguro. Sigaw niya upang kahit papaano mabawasan ang sakit sa kanyang dibdib. Muli niyang ininom ang bote na may lamang alak. Wala akong gusto sa'yo. Tandaan mo, Kaiden, hindi ko ibibigay si Rio. Anak ko lang siya. Nasasaktan siya. Hindi man niya aminin pero masakit na marinig mula sa babaeng yun ang mga katagang yun. Hindi naman siya umaasa. Hindi nga ba? Itong tandaan mo, hindi kita gugustuhin. Nahulog ang bote niyang hawak. Kagaya ka lang din nila. Magpapaasa kayo tapos wala. Hindi na kinaya ni Venice. Napaupo siya sa buhangin. Bakit ganyan ka? Bakit? Sigaw nito. Maya-maya, may kung sinong lumapit sa dalaga. You're drunk. Baritonong tinig iyon at alam ni Venice kung kanino yun. Naramdaman na lang ng dalaga na tumayo siya ng kusa. Are you out of your mind? Bakit ka umiinom ng hindi mo pa? Ikaw pala, Kai. Wala.
Sinaktan mo ko eh. Tsaka nito itinuro ang dibdib ng binata. Tumigil si Kaiden. Wala akong ginawa, Vinis. Nagtatanong ang mga mata nito habang nakatitig sa mapupungay na mga mata ng dalaga. Yun kasi ang hina mo. Wait, what? Kung niligawan mo ko, edi sinagot na kita kaagad. Tsaka ito tumawa. Sige na, halika na. Anito at natigilan si Kaiden. Are you sure? Wag na pala. Tsaka ito nawalan ng ulirat. Hey, Vinis! Ayos ka lang ba, iha? Bakit parang hindi ka naman masaya? Napabuntong hininga siya ng malalim bago siya tumingin kay Manang. Ang lalim nun. Bakit may nangyari ba sa Batangas? Nag-aalala nitong tanong. Nakapangalumbaba si Vinis sa mesa. Dumaan si Manang Gemma at napansin ng mukha nito na tila lugmok na lugmok. Maaga pa para maggagaganito. Ang kaso, hindi talaga mapigilan ni Vinis. Paano'y sobra-sobrang kahihiyan ng ginawa niya sa Batangas. Kinabukasan niya na naalala ang lahat ng mawala ang kalasingan niya. Kaya hanggang sa umuwi sila sa Maynila, hindi talaga siya nagsasalita. Niyang tingnan si Kaiden, hindi niya magawa. Parang kulang na lang, magicin niya para mawala sa isip nito ang tungkol sa ginawa niyang katangahan sa dagat noong isang gabi. Baliw talaga siya sobra. Kung bakit kasi uminom siya, gayong hindi siya sanay sa nakakalasing na inumin. Tutuloy ang nangyari. Nahihiya siya. Sobrang kahihiyan talaga ang ginawa niya. Ikinuwento niya kay Manang Gemma ang lahat. Nakinig naman ito. Kahit halatang natatawa ito. Kahit sino naman, matatawa lalo na. At kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi niya kay Kaiden. Baka kung ano na ang iniisip ng taong yun ngayon. Bakit ka kasi naglasing? Si Ma'am Dayan, naniniwala ka naman sa mga sinasabi niya. Niloloko ka lang nun. Palibhasa ay hindi pinapansin ni Sir. Kaya kung ano-ano na lang ang naisipang sabihin sa'yo. Hindi po ba totoo yung mga sinabi niya? Tumalikod si Manang. Kinuha nito ang gulay sa tray na nakapatong sa harap niya. Tsaka ayun dinala sa lababo at hinugasan. Noon pa yon. Iba na ang ngayon kumpara sa noon. Kaya nga wag kang maniwala kay Ma'am Dayan at hindi yun totoo. Ilang linggo na rin ang lumipas nang mangyari ang bagay na iyon. Pinilit ni Vinis na maging normal pa rin ang kilos kahit hindi pa nabubura sa isip niya ang nangyari. Nagpapasalamat na lang talaga ang dalaga dahil simula nang mangyari yun, hindi na sila halos nagkakausap ni Kaiden. Busy kasi ito lagi. Yun nga ang gusto niya para hindi magtagpo ang kanilang landas. Aalis ito ng maaga at uuwi ng gabi na. Kung Sabado at Linggo naman, nasa library rin ito para sa trabaho pa rin. Hindi naman nakakaligtaan ni Kaiden na kamustahin si Rio, makipaglaro dito at bumili ng pasalubong araw-araw. Nasasanay na rin naman siya sa setup na ganun. Halika na, magbihis ka na anak. Ayaw talagang umalis sa bathtub ni Rio, kaya binuhat na lamang upang mapabilis dahil kanina pa ito nagbababad sa tubig. Paglapag ni Vinis sa bata, may napansin siyang mga rashes sa likod nito. Iilan lang naman yun. Baka kagat ng lamok. Nilagyan niya ito ng ointment tsaka binihisan pagkatapos si Rio. Magbe-birthday na next week ang anak niya. 4 na taon na ito at mag-aaral na rin sa pasukan. Parang kailan lang, hirap na hirap pa siyang alagaan ng batang ito. Hindi niya malaman kung trabaho ba o anak ang uunahin. Mabuti na lang at naging maayos naman lahat ngayon. Hindi gaya ng dati na nagkakandapuyat siya sa tuwing ito ay nagkakasakit. My head is hurt, Mommy. Anito, sabay turo sa ulo. Kinapa niya, ngunit wala namang lagnat. Tara sa baba, kumain ka muna para makainom ka ng gamot, anak. Binuhat niya ito. Nakapagluto na rin naman si Manang, kahit sa bawat kaunting kanin lang para makainom ito ng gamot. Ayaw niya kasing padidehin pa ito para masanay na, dahil kapag nag-school na ang anak niya, hindi na pwede ang feeding bottle. Kaya nga habang maaga, kailangan na nitong matutong kumain ng ulam at kanin. Hindi na ba magdedede yan, iha? Umiti siya, tsaka nilingon si Rio. Sa gabi na lang, Manang, pero kung araw, sasanayin ko muna sa kanin at ulam. Nakamasid lang siya sa pagkain ni Rio. Marunong naman itong sumubo pero masyadong makalat.
Patatas at chicken na may kanin ang kinakain ito. Matapos kumain, pinainom niya na ito ng gamot, tsaka ito ibinalik sa silid para patulugin. Maging si Venice, nakatulog na rin sa tabi ng bata. Mag-aalas 6 na nang magising siya. Ngumiti siya at inayos ang kumot ni Rio. Ngunit bigla siyang nagulat nang makapa ang noo ng anak niya. Sobrang init. "Manang! Manang!" Tumakbo palabas si Venice at sunod-sunod na tinawag ang matanda. Matapos nun, bumalik ulit ito sa silid. "Rio, sweetie, are you okay? Anong masakit anak? Anong masakit?" "My head, mommy." Mahina nitong sagot. "Bakit? Anong nangyari?" Bumungad si Manang. "Si Kaiden, Manang. Inaapoy ng lagnat si Rio. Pakisabi kay Kaiden, dadalhin namin sa hospital ang bata." Aligaga niyang ani. Ngunit napaiwas ng tingin si Manang. "Tawagin niyo po si Kaiden." "Nasa kwarto si Sir Kaiden. May kasama siya." Biglang nag-iba ang tingin niya. Lumapit siya kay Manang. "Hawakan niyo muna si Rio. Ako ang tatawag sa kanya." Madiing usal ni Venice bago niya ibinagsak ang pintuan pabukas. "Kaiden!" Biglang binuksan ni Venice ang pintuan ng silid ng binata. At namimilog ang mga mata niyang nakita si Dayan na pahiga na sa tabi ng tulog na si Kaiden. "What are you doing?" Singhal nito matapos itago ang sarili sa ilalim ng kumot dahil wala itong saplot sa buo nitong katawan. "Kaiden!" Mabilis siyang lumapit at kinalampag ang binata. Ngunit hindi ito nagigising. Tila may kung anong ipinainom upang maging ganito kahimbing ang tulog ng lalaki. "Anong ginawa mo?" Sa lakas ng bulyaw na yun, tumayo ang babae hawak ang kumot. "Nakikita mo kung ano ang..." Nag-igting ang bagang niya. Galit na nilingon nito ang babae. "Haliparot ka, lumayas ka dito." "Ano ba?" Sunod-sunod nitong hinila ang kumot sa katawan ni Dayan. Tsaka iyon itinapon sa likuran. "Malandi ka? Anong ginawa mo kay Kaiden?" "Venice, bilisan mo, si Rio." Lumingon si Venice sa may pintuan. Buhat ni Manang ang bata at lupaypay na ito. Wala siyang ibang magagawa ngayon kundi unahin si Rio dahil kailangan itong madala sa hospital. "May kalalagyan ka, hintayin mo." Sigaw niya muli sa babaeng sunod-sunod na isinuksok ang mga saplot. Patakbo siyang lumabas. "Manang, yung mga damit ni Rio, bilisan niyo." Pagkakuha niya sa bata, tumakbo na siya pababa ng hagdanan. Wala siyang ibang pagpipilian dahil tulog na tulog si Kaiden at wala itong alam sa mga nangyayari. Babalikan na lang niya ito kapag maayos na si Rio. Sa ngayon, ang bata muna ang kanyang uunahin. Tsaka na ang haliparot na gusto pa yatang magpanggap na may nangyari rito at kay Kaiden. Pero nakita niya ang lahat at hindi siya papayag na ganun-ganun na lamang. Mabuti na lang at marunong siyang mag-drive. Habang kalong ni Manang si Rio, ay wala namang takot na pinahaharurot ni Venice ang sasakyan ni Kaiden. Naiwan si Dayan sa bahay at si Kaiden na tulog. "Nurse, help! Ang anak ko, inaapoy siya ng lagnat." Nasa entrada pa lang ng hospital, nagsisisigaw na siya upang makakuha ng atensyon ng mga nurse sa nurse station. Mabilis namang dumamay ang mga ito. Buhat niya ang bata habang itinatakbo papasok ng emergency. Habang tinitignan si Rio, patuloy ang pagdarasal niya na sana maayos lamang ang anak niya. Maya-maya ay may mga aparatos na ikinabit rito. Kinuhanan agad ng dugo at kung ano-ano para ipalaboratory upang malaman kung ano ang dahilan ng lagnat nito. Mas dumami rin ang mga rashes ni Rio. Kinakabahan siya, lalo na nang makitang nangihina ang anak niya. "Mommy?" Lumapit siya sa bata. "Mommy is here. Hindi kita iiwan, anak." Habang naghihintay ng result, kumuha na rin siya ng private room para sa anak niya. Yung hinubad na sando ni Rio ang ginawa niyang pamunas sa ulo nito at mga kilikili para bumaba ang lagnat. Pinauwi din muna niya si Manang dahil isang pares lang ng damit ang dala ni Manang. "Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang, anak." Habag na habag niyang usal. Ilang minuto lang, bumukas ang pintuan ng kwarto at ang doktor yon. "Nadengge ang anak ninyo, misis." Nagitla siya sa narinig pero paano? Hindi naman umaalis ng bahay si Rio. At bumaba rin ang platelet ni baby. "Magbibigay ako ng gamot for this evening para sa platelet ni baby.
Pero kung hindi pa magiging normal kinabukasan, we have no choice kundi ang maghanap ng donor para sa dugo. Nanlulumo siyang lumingon kay Rio. Napakabata pa ng anak niya para sa mga ganito. Ingat naman siya pero bakit ganito? Excuse me, tawagin niyo na lang ako kung may kailangan ho kayo, Mrs. Wala na siyang naisagot pa matapos abutin ng kapirasong papel na iniabot ng doktor sa kanya. Panay ang iyak ni Rio kaya binuhat niya na ito. Gulong-gulo siya ng mga oras na yun. Wala din siyang mautusan na bumili ng gamot dahil mag-isa lamang siyang bantay. Hinintay pa ni Venus na makatulog ang bata bago sana siya lalabas ng kwarto. Ngunit palabas pa lang siya nang makita niya si Kaiden na humahangos. Venus? Pero umalingaw-ngaw ang lakas ng pagtama ng kamay niya sa pisngi ni Kaiden. Animoy umalog ang utak ni Kaiden dahil sa lakas ng sampal na yun. Gulat na gulat ang binata. Alam ni Venus na si Dayan ang nagpainom ng sleeping pills para magawa nito ang nais kay Kaiden. Pero kahit na, ano bang klaseng katangahan meron si Kaiden at hindi nito nalaman ng ganoong bagay? Kaya nga inis na inis siya at nasampal na lang niya si Kaiden. Pumasok na nga rin sa isip niya na kapag gumaling si Rio, aalis na lang sila sa bahay ni Kaiden at babalik na lang sa dati nilang tirahan o baka umuwi na nga lang sila sa Cagayan. Mas mabuti pa nga siguro ang umuwi sa Cagayan para matahimik na silang mag-ina at hindi rin siya nasasaktan ng ganito. Alam naman niya na mahal niya na si Kaiden noon pa mang nasa Batangas sila. Ayaw lang talaga niyang aminin dahil para ano pa? Diba? At siya rin mismo ang nagsabi na hindi siya magkakagusto rito. Ngayon, kinain niya na ang sariling sinabi. Pero kaya niya namang huwag yung ipaalam at aalis na lang sila ni Rio para matapos na ang sakit na pilit niyang itinatago. Bakit ka pa pumunta dito? Malamig niyang usal, tila hindi ito nasaktan sa lakas ng pagsampal na yun. Yung palad niya ay namula, pero yung mukha ni Kaiden parang baliwala lang. Hindi ka kailangan ng anak ko. Bumalik ka na dun sa Dayan mo. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya nito. Hinawakan siya sa pulsuhan at hinila patungo sa harap nito. Magpapaliwanag ako. Iwinaksi ni Venus ang braso ngunit hindi na tinag ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Kung ano man ang nakita mo, hindi ko alam yun, Venus. Dayan did it all. Kararating ko lang when I see her at the living room kanina. Nag-usap lang kami dahil aalis na daw siya papuntang Spain bukas. Papuntang Spain o papuntang heaven? Nakatitig lang ito sa kanya. I don't know what happened next. Pinagtimpla niya lang ako ng juice then nahilo ka. Napunta ka sa kama mo at ayun na. Makikipagsagupaan na sana siya kung hindi ko kayo naabutan. Sigaw niya bago ito tinalikuran. Bumalik siya sa kwarto ni Rio. Please, I'm sorry. Tumigil siya sa tapat ng pinto. Sorry? Wala kang kasalanan sa akin, Kaiden. Hindi tayo mag-asawa. Hindi nga tayo mag-boyfriend, kaya ayos lang. Gawin mo ang gusto mo. Di ba yun naman ang sabi mo? Malaya ako o ikaw na gawin ang gusto natin. Ayos lang, Kaiden. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na wala kang kwentang ama. Tsaka siya pumasok sa kwarto ng bata. Naiwan si Kaiden sa labas. Nanlulumong na upo sa waiting area sa gilid ng hallway. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung sana inamin niya kay Venus ang tungkol sa lintik na nararamdaman niya, baka hindi siya nahihirapan ngayon. 4 PM ito umuwi kanina para sana yayain ng mag-ina na sila ay lumabas. Nakita nito si Venus kasama si Rio na natutulog sa kama. Hindi nito mapigilang titigan ng dalaga. Ilang linggo na rin itong iniiwasan si Venus dahil baka hindi ito makapagpigil lalo na at habang palihim nitong pinagmamasdan si Venus ay mas nai-in-love ito sa dalaga. Kailangan niyang mag-pretend na okay lang. Everything's doing well. But no, para itong mababaliw. Kaya nga maaga pa aalis na si Kaiden at gabing-gabi na rin kung uuwi. Bumaba na ang lagnat niya. Bumabalik na rin paunti-unti ang platelet ng baby. Ngumiti siya. Parang biglang napawi ang bigat sa kanyang puso. Pero kailangan pa rin nating i-monitor ang pasyente. Sa ngayon, diretso lang ang gamot ni baby at mamaya babalik ako para sa another test sa dugo niya para makasigurado tayo. Nakipagkamay si Kaiden sa doktor habang si Venus ay nasa tabi ni Rio
para padedehin ng baby. Hindi pa pwede ng solid food dahil nagsusuka kasi ito, kaya bumalik na naman sila sa pagdede. Hindi na umimik si Venice simula ng sagutan nila ni Kaiden kagabi. Hindi pa rin niya nasasabi na aalis sila ni Rio sa bahay na ito paggaling ng bata. Hindi niya sasabihin dahil alam niya na hindi ito papayag. Daddy, nag-away po kayo ni Mommy? Nagkatinginan silang dalawa. Ha? No son, hindi kami nag-away. Bakit anak? Hindi po kayo nagto-talk to each other? Ngumiti siya sa bata. Hindi anak, hindi kami nag-away. We're good. Okay kami ng daddy mo. Nakatitig ito sa kanilang dalawa sa gilid ng kama. If hindi kayo nag-away, kiss and hug mo nga si Mommy, Daddy. Napalunok siya ng sunod-sunod. Ha? Pero... Ngunit hindi pa nga natatapos ang sinasabi niya. Mabilis na yumapos si Kaiden sa bewang niya, tsaka siya nito hinalikan sa labi. Hindi nga po kayo nag-away. Natawa si Rio, pero si Venice tila natuod sa kinatatayuan dahil sa halik na iginawad ni Kaiden sa kanya. Are you crazy? Bulong niya dito. No, I'm not. Seryosong sagot ni Kaiden. Para saan yun ha? Naglulukuhan ba tayo, Kaiden? Noon, oo, but now? I don't think so. Tsaka siya nito dinaanan. Lola! Rio, apo! Kita ni Venice ang pagtigil ng nanay niya sa pagbibilad ng palay nang marinig ang boses ni Rio. Kabababa lang nila ng tricycle. Dala ang isang maleta at backpack na upo si Venice sa kawayang kubo malapit sa tabi ng kalsada. May malaking puno ng akasya doon kaya masarap tumambay dahil hindi mainit at mahangin. Ibinaba nito ang salakot. Wag na apo, mangangati ka dahil sa mga alikabok ng palay sa katawan ko. Nagmamano sana ang anak niya. Bakit umuwi kayo anak? Ginulat niyo naman ako. May water jug na maliit doon na may lamang yelo. Uminom muna siya bago ito sinagot. Bakasyon lang po, Nay. Kamusta kayo? Eto, ayos lang. Ang tatay mo nasa palayan ngayon. Anihan na kasi kaya abala siya. Hindi ka man lang nagpaabiso na uuwi ka. Nakapaghanda man lang sana ako ng pananghalian ninyong mag-ina. Mamaya na ho, Nay. Bumili ako sa bahay ng ulam at groceries. Walang alam si Kaiden. Iniwan nila ni Rio. Pag alis nito kanina patungong Palawan, nagpaalam pa sa bata. Pero ngayon narito na sila. Okay na rin siguro na lumayo muna sila dahil talagang nasasaktan siya. Hindi man niya aminin, masakit talaga ang mga nakita niyang yun. Ang malala ay hindi siya pwedeng magselos dahil unang-una walang sila ni Kaiden. Yun ang pinakamahirap na hindi mo pagmamay-ari yung tao kaya kahit nasasaktan ka na, hindi ka pwedeng magreklamo. Dahil sa pag-uwi nila ni Rio, 2 malalaking manok ang pinakatay para sa hapunan. Siya pa nga ang nagkatay. Namimiss talaga niya ang native na manok na may papaya at dahon ng sili. Karamihan sa mga gulay dito, napipitas lang sa bakuran. Dahil mahilig magtanim ang nanay niya ng mga gulay, payak lamang ang buhay nila dito sa probinsya. Buong galaw ang bahay na pinagawa niya at yung tricycle, katas ng mga palay ng mga inaani ng kanyang magulang. Para yatang gusto na lang niyang dito manirahan. Paring Ben, napakaganda ng anak mong si Venice. Sayang at may anak na. Ay oo, mana sa ina. Tawanan ng mga ito habang nagiinuman sa labas ng bahay. Kahit nasa loob sila, naririnig niya ang tawanan at pagkampay ng beer. Anak, sabihin mo nga sa akin, ano ba ang dahilan at umuwi ka ng biglaan dito? Nilingon niya ang ina. Naguhugas ito sa lababo ng mga pinggan. Katatapos lang nilang maghapunan. Wala naman, Nay. Namimiss ko lang kayo ni tatay. Mahina niyang usal. Tumingin ito sa kanya. Nakatitig lang na parang may kung anong hinihintay na kanyang sasabihin. Naluha na siya. Hindi niya kinaya ang titig na iyon. Lumapit ang ina niya at mahigpit siyang niyakap. Sige, umiyak ka lang anak. Kilala kita. Hindi ka iiyak ng basta-basta. Hindi ka rin uuwi ng basta-basta lang. Pwede mong sabihin ang lahat sa akin anak. Mahal ko po si Kaiden, Nay. Pero hindi naman niya ako. Iyong ama ni Rio. Tumango siya. Diba? At tumira kayo. Kumalas si Venice sa pagkakayakap sa nanay niya nang tila may marinig silang gulo mula sa labas ng bahay.
Pinahid niya ang luha at tumakbo palabas. "Ben! Lando!" Sigaw ng kanyang ina. May lalaking sinasapak ang dalawa sa madilim na bahagi ng kalsada. Lumapit sila ng kanyang ina at nang muling susunggaban ng ama niya, namilog bigla ang mata ni Venus nang makita kung sino ang susuntukin nito. Walang iba kundi si Kaiden. "Wag, Tay!" Dali-dali siyang humarang at niyakap ang binata. Nagulat ang mga naroon. "Hoy, ayos ka lang?" Pero hindi na ito nakasagot dahil nawalan na ito ng malay. Hindi na tuloy sa Palawan si Kaiden. Imbis kasi na umalis, naghanda ito ng date for two sa isang 5-star hotel sa Makati. Pero nang hapong umuwi ito, wala na itong naabutan. Halos mabaliw si Kaiden kakahanap sa kanila. At nagtanong na nga sa mga kapitbahay ni Venus sa dating tinitirahan kung taga saan ang dalaga. Nang malaman ni Kaiden, nagbiyahe ito habang umiinom. Kaya pagdating sa Cagayan, lasing na ito at napasama pa dahil nagwawala itong tumapat sa kanilang bahay. "Bakit ka nandito?" Inis na naaawa niyang tanong dahil may pasa ito sa muka. "Bumangon ka na at bumalik ng Manila. Hindi ka namin kailangan dito." Tumayo si Venus sa kama na kinahihigaan nito pero napabalik at natumba siya nang hilahin ni Kaiden ang kanyang braso. "Hindi ako babalik hanggat hindi ko kayo kasama ni Rio." "At bakit pa? Hayaan mo na kami." "Hindi, akin kayo. Kayo lang ang buhay ko ni Rio. At kapag nawala kayo, paano na ako?" "Anong sinasabi mo?" Kinakabahan niyang tanong. "Please, Venus, kailangan ko pa bang sabihin na mahal kita bago mo maintindihan?" May hangover ka. Pero tumigil ang pagsasalita niya nang sakupin ni Kaiden ang kanyang labi. "Wala akong hangover." Bulong pa nito bago muling angkinin ng kanyang labi. Nagulat si Venus noong una, pero sa huli, nagpaubaya na din. Mahal din naman kasi niya ang mokong na ito. Ang problema lang talaga sa dalawa, hindi man lang umaamin kahit nahalata naman. Mga parehong ma-pride, pero sa isa't isa lang din ang bagsak. Si Dayan, tinutuon na ang pag-alis dahil binantaan ito ni Kaiden. Wala na rin naman itong magagawa dahil kahit anong gawin nito, hindi ito mamahalin ni Kaiden. Kasinungalingan lang din ang mga sinabi nito kay Venus upang magalit ang dalaga. Sa ngayon, nasa Cagayan pa rin ang mga ito at may isang linggong bakasyon bago sila bumalik sa Manila. Sa pagbalik nila, doon nasisimulan ang pinaplanong kasal ni Kaiden para sa nobya. "Oo," sinagot na ito ni Venus. "Ano pa ba ang inaarte?" "Yes, Danny." Inagaw bigla ni Venus ang cellphone sa binata. "Sir, yung mga..." "Danny? As in yung manager na si Danny?" "Venus, bakit ka sa..." Kinuha agad ni Kaiden ang phone sa dalaga at inoff yun. "Ibig sabihin, ikaw ang..." Ngumiti lang ito. Namawis tuloy siya bigla dahil all this time ang CEO ng company na pinagtatrabahuhan niya ay ang magiging asawa niya. "Oh, why is that? Bakit hindi mo sinabi?" "Hindi ka nagtanong." Bulong nito bago siya yakapin mula sa likod. Nasa lilim sila ng puno ng akasya. Si Rio ay nakatulog habang nakalapag sa banig. Umihip ang hangin, dahilan para sabay silang mapapikit sa sarap ng pakiramdam na iyon. "I love you." Bulong ni Kaiden. Ngumiti na lamang siya. May habang buhay para iparamdam na mahal din niya ito pabalik.